Ayan, isang magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ngayon ay nasa ating daily devotion at tayo pong lahat ay makikinig at pagsasaluhan ng salita ng Panginoon. Sa oras po ito, inaanyayahan ko na po kayo na tawagin po natin ang ating mga para sa buhay at sama-sama po tayong makinig, madagdagan ng ating kaalaman patungkol po sa salita ng Panginoon. Pero bago po yan, tayo pong lahat ay manalangin. Ama, maraming po salamat sa oras na ito, sa kalayaan na kami po, Ama, ay makapakinig ng iyong salita. Sa kalayaan, Panginoon, na patuloy ka po, Amang Diyos, na marinig, mapag-aralan, mapagkulay-kulayan, Panginoon. Sa kalayaang matutunan ka, Panginoon. Maraming bansa, Lord, ang hindi na po, ang wala pong kalayaang pakinggan ka. Pero salamat po, Panginoon, sa pribilehiyong ito, Ama. Nawa, patuloy namin pakinggan, unawain, at patuloy na damdamin, Panginoon, ang lahat po ng aming maririnig ng Diyos. At gamitin niyo po ako, isang kapanin niyo po ako sa oras na ito. Lord, patuloy kang maghari, patuloy kang marinig at maunawaan ng bawat isa. Give us wisdom, Lord God. In Jesus' name, Amen. Ayan po, sa gabi pong ito, sa ating pong daily devotion, season 29, tinatalakay po ng bawat isang speaker about sa kalawalati sa kamanghamanghang bagay na ginagawa ng Panginoon. Siguro po from day 1 until ngayon at sa mga susunod pang araw, makikita natin gaano pang kamangha-mangha ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At sa gabing ito, ang naiatas sa akin ay ang Tito o Titus 1:2. Maraming mga bagay na nakita natin kung gaano kamangha-mangha ang Panginoon sa kanyang mga ginagawa. Ngayon ang pag-aaralan po natin, gaano ba kamangha-mangha ang Panginoon sa kanyang salita. So according sa Titus 1:2, at bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan, bago palikhain ang sanlibutan, ang buhay na ito ay ipinangako na ng Diyos na kailamay hindi nagsisinungaling. So sinasabi at tinatalakay dito na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Ibig sabihin po, simula pa lang ng unang panahon, kapag sinabi ng Panginoon, tinutupad niya, ginagawa niya. Kaya sabi nga po ito, at bigyan sila ng pag-asa sa buhay. Sa paanong paraan? Kapag nalaman nila na ang Panginoon, ang salita ng Panginoon, hindi po nababago. Ang salita ng Panginoon, hindi napapagsinungalingan. Pag sinabi sa iyo ng Panginoon, pagpapalain ka ng Diyos. Ganun pong katotoo ang Diyos pagdating sa kanyang salita. So, katulad po ng sinabi rito, bago palikhain ang sanlibutan. So, nililikha pa lang ng sanlibutan. Pag sinasabi na ng Panginoon, sinasalita na ng Panginoon, at yun po ay kanyang pinatotohanan hanggang sa kasalukuyan. Lahat po ng kanyang binanggit, nililikha pa lang ng sanlibutan. Lahat ng yun ay kanyang pinatunayan. At wala po siya ni isa man doon na pinalagpas. Ang sabi dito, ang buhay na ito ay pinangako ng Diyos na kailan may hindi niya pagsisinungalingan. So, ang buhay na mayroon ka, kailanman hindi pagsisinungalingan ng Panginoon. Yan ay katotohanan. Ibinigkas ng Panginoon. Kung iniisip ka pa lang niyang gawin, marami ng pangako ang Diyos sa buhay mo. Marami nang gustong gawin ang Diyos sa buhay mo. Marami nang isinalita ang Diyos sa buhay mo. At nais ng Diyos na gampanan ito sa iyo. Nais ng Diyos na gawin ito sa iyo. Kaya kapatid, sa sinasabing ito, sa kamangha-manghang gawa ng Diyos, na kahit sa kanyang salita, mamamangha po tayo. Dahil ang Diyos, hindi po nagsisinungaling. Ang Diyos po, hindi po kailanman binago ang kanyang salita. Amen? So, katulad nga po ng sa unang hari, sabi ko doon sa unang hari, sa 1 King 18, 1-20, 1-46, ang sabi po doon, hindi po ako nagkakamali, 1 King unang hari, 18, 1-46. Yun po yung panahon na mayroong pong tagtuyot. Ang sabi po ng Panginoon kay Elias, sabihin mo sa kanila, uulan. So, nagsalita po ang Panginoon kay Elias. Ang sabi po ng Panginoon, uulan. Nagsinungaling po ba ang Panginoon? Naniwala po ba si Elias? Dahil alam ni Elias na pag sinabi ng Diyos, tinutupad niya, agad-agad po siya nagpunta kay Ahab. At sinabi niya kay Ahab na uulan, magpapaulan ng Panginoon. Tinipon niya lahat. Kaya ang ginawa ni Ahab, dahil si Elias ang nagsabi at alam niyang si Elias ay gano'ng kalapit sa Panginoon, agad-agad niyang pinatawag at sinabi niya na uulan niya. At noong mga panahon na yun, kahit ang lugar na yun ay sumasamba kay Baal, pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Elias kung paano siya totoo sa kanyang salita. Dahil habang sila po ay nagbibigay ng tawag po dito, alay o handog, nanalangin po si Elias at umulan nga po. Ganun po katotoo ang Panginoon. Pag sinabi niyang uulanin ka ng pagpapala, uulanin ka ng pagpapala.
Kagaya po ng sinabi ng Panginoon kay Josaphat, noong panahon na yon, mayroon pong mayroon pong labanan. Pero ang sabi po ng Panginoon kay Josaphat, huwag ka nang lumaban. Manatili ka lang sa kinatatayuan mo. Maglagay ka ng mga aawit sa unahan at siya na po ang bahala. Tapat po ba ang Panginoon sa kanyang salita? Ginawa po yun ni Josaphat. At ano pong nangyari habang umaawit po, nagkagulo ang lahat ng mga kaaway. Na doble-doble po ang dami kaysa sa pangkat po nila Josaphat. Totoo po ba ang Diyos sa kanyang pangako? Nangyari nga po, nagkagulo po sila. Maging sila man po ng mga kalaban ni Josaphat. Sila man po nagtaka, ano ang nangyayari, ba't nagkakagulo? Bakit pagin sila man po nawasak, hindi natuloy ang kanilang mga planong paglusod. So, ganun po katotoo ang Diyos. Pag sinabi niya, ginagawa niya. Ano man po ang kanyang ihayag, gaganapin niya. Kagaya na rin po ng kapag sinabi niya kay Abraham na umalis ka dyan sa iyong lugar at mayroon kang dadalhin at doon ay pagpapalain kita. Sinungaling po ba ang Diyos? Nung sumunod si Abraham po, hindi nagdalawang isip, sumunod agad siya. At sa kanya pong pagsunod, ipinakita po ng Panginoon na siya ay tumutupad sa kanyang pangako. Ano po ang kanyang ginawa? Kung ano ang kayamanan ni Abraham sa kanyang lilisang lugar, dinoble-doble niya pa. So, tapat po ba ang Diyos sa kanyang pangako? Nagsisinungaling po ba ang Diyos sa kanyang salita? So, sabi sa Titus, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. So, kung ano ang kanyang sinabi, kanya ang gagawin. Ganun pong kamangha-mangha ang Diyos. Ganun pong nais ibahagi ng Diyos ang kamangha-mangha niyang gawa. Na kapag kanyang sinabi, ikaw ay sumunod, ikaw ay tumugon, gagawin niya. Kapag sinabi ng Panginoong pagpapalain ka at ikaw ay tumugon sa kanyang utos, pagpapalain ka ng Diyos. Hindi nagdadalawang isip ang Panginoon sa'yo. Nang gawin ka ng Diyos, hindi nagdalawang isip ang Panginoon. Dahil alam niya na sa oras na makita ka niya, magagalak ang kanyang puso. At alam ng Panginoon na kapag sinunod mo siya o kapag nakita niya kung gaano mo kamahal at importante ang Panginoon sa buhay mo, ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Kaya kung may mga pagkakataon na parang tayo ay nawawalan ng pag-asa, tignan mo ang kamangha-manghang gawa ng Diyos. Tignan mo ang mga istorya sa Biblia na kung saan ang sinabi ng Panginoon, lahat yun ay tinupad niya. Lahat yun ay ginawa niya. Amen? So, sa oras na ito, nawawalan ka ng pag-asa. Parang wala nang nangyayari. Tuloy-tuloy ang mga pangyayari, ang mga kaganapan. Ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, anak, tapat ako sa aking salita. At doon, kapatid, mamangha ka. Dahil kagaya ng kung bakit ako narito, ang mga pastor, ang mga nagsalita ng mga nakaraan, kung bakit kami narito at naririnig mo ang salita ng Panginoon through us, ay dahil ang Diyos ay naging tapat sa akin. Dahil ang Diyos ay nagpakita ng kamangha-manghang bagay na maging kami ay hindi namin maunawaan. Pero dahil sa aming pagsunod, ang katapatan na ito, nakita mo, naramdaman mo, natikman mo, at narinig mo, naranasan mo. At patuloy na nais iparanas ito ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kapagkat ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Kung ano ang kanyang sinabi, ay kanyang gagawin. Kaya kung ang pangako ng Diyos na pagpalain ka, pagpapalain ka niya, kapatid. Kung ang pangako ng Diyos at sinabi ng Diyos na pagagalingin tayo, tayo'y kanyang pagagalingin. Kaya kapatid, sa oras nito, ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang nakikita mong sitwasyon sa mundo, huwag kang matakot. Patuloy mong tignan ang kamangha-manghang salita ng Panginoon na pag sinabi niya, gagawin niya. At nililikha pa lang itong mundo, ang Diyos nakahanda na ibuhos ang pagpapala niya. At lahat ng kanyang mga binanggit habang ikaw ay kanyang ginagawa, habang tayo ay kanyang ginagawa, ay patuloy niyang ginagawa sa oras na ito sa buhay mo. Kaya may mga pagkakataon na sadyang mabagal ang proseso ng buhay. Maaaring ito ay dahilan sa iyo, dahilan sa mga kasalanan na nagiging bandage. Pero kapatid, kapag nakita mo kung paanong mag-focus at tumingin lamang sa Panginoon, tandaan mo ang Diyos ay tapat sa kanyang salita at ang pangakong kanyang binitiwan ay gagawin niya sa iyo. Maaaring ang pagkaantala ng mga kaganapan o mga pagpapala sa buhay mo ay hindi dahil sa Panginoon, kundi minsan may nais lamang ang Panginoong ipagawa sa iyo. Maaaring inaayos ka lamang ng Panginoon. Pero sa oras na ito, nais ng Diyos na ibuhos ang pagpapala sa iyo. Nais ng Diyos na ikaw ay maiba kaysa sa mga ibang tao o ibang mga nilikha niya. Dahil ikaw hindi kang kawangis ng Panginoon. At ang kawangis ng Diyos na yan, gandang-ganda siya habang kanyang nililikha. Kung paano tayong namamangha sa kagandahang loob ng Panginoon,
ganun ka rin mamangha sa tuwing nakikita mo ang sarili mo dahil ang Panginoon ay sadyang lilikha kang kawangis na kawangis ng Diyos. Kaya sa oras ito kapatid, ano man ang iyong pinagdadaanan, ano man ang iyong mga problema at mga pagsubok, panghawakan mo ang salita ng Diyos dahil ang Diyos kailanman ay hindi nagpasinungaling sa kanyang mga pangako. Ang kanyang pangako habang pinasisimulan niya ang mundo ay kagayan pa rin hanggang sa magwakas ito. Kaya kapatid, kapit lang sa Panginoon at patuloy tayong manalangin, patuloy mong kilalanin ng Diyos sa pagbabasa ng Biblia, patuloy mong kilalanin ng Diyos sa pakikinig, at patuloy mong i-enjoy ang kalayaan na paglingkuran, pakinggan, at ihayag ang kanyang salita. Kaya nawa sa oras na ito ay naunawaan mo kung gaano kamakapangyarihan ng Panginoon. Nakagaya na nga ng pinag-aralan natin, una, si Elias, nung sinabi ng Panginoon na uulan, ano ba ang ginawa ni Elias? Siya ay tumugon, siya ay sumunod sa Panginoon kasi alam niya ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Nung sinabi ng Panginoon kay Josaphat na manahimik, ilagay ang mga aawit sa unahan, ano ang kanyang ginawa? Ano ginawa ni Josaphat? Ginawa niya ang sinabi ng Panginoon dahil alam niya ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. At nung sinabi ng Diyos kay Abraham na umalis ka dyan sa iyong kinalulugaran at ilalagay kita sa ibang lugar, sumunod si Abraham bagamat apakaganda ng kanyang kabuhayan kasi alam niya ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Kaya kapatid, kung ang Panginoon ay tapat kay Elias, kay Josaphat, kay Abraham, kay David, kay Jose, kay Noah, ang Panginoon ay tapat din sa iyo, sa kanyang salita sa iyong buhay. Kaya isang magandang gabi at nawa sa iyong narinig, maiksi lamang pero namnamin mo ang katapatan ng Diyos sa buhay mo. At ang katapatang ito ay habang buhay niyang gagawin sa buhay mo. Hindi niya yung titignan kung gaano ang nagawa mo, kung gaano kalaki na ang nagawa mo sa simbahan o ano pa man, kundi kung gaano mo at ano ang nilalaman ng iyong puso at kung gaano kang handang sumunod sa Panginoon. Isang maganda at mapagpalang gabi. Sa oras na ito, aking pong hinihiling na sama-sama po natin ipanalangin na ang Israel. Ipanalangin po natin ang kanilang kaligtasan at ang pagsama ng Panginoon. Sabi ng Diyos sa kanyang salita, pagpapalain ko ang lahat ng magpapala sa bansang Israel, sa bansang ito, at isusumpa ang mga sinumang sumusumpa. Kaya patuloy natin pagpalain ang bansang Israel, patuloy natin ipanalangin sila. Naniniwala tayo na sasama-sama nating pananalangin ang mga hukbo ng anghel ang gumagabay at nag-iingat sa bansang Israel. So tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah, Father God. We bless you, Jesus. We worship you. We adore you, Father God. Patuloy, Panginoon, ang lahat ng aming natutunan sa maiksing mensaheng ito ay patuloy, Lord God, na tumimo sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso na ikaw nga ang Diyos na tapat, ikaw nga ang Diyos na tunay at totoo sa iyong salita, ang Diyos na hindi nagsisinungaling, ang Diyos na lagi na ay totoo sa kanyang mga sinasabi. Lord, maintindihan namin, mahimay-himay namin, maunawaan namin na ang Diyos na ito kailan may hindi kami pinabayaan. Ang Diyos na ito ay lagi nang tapat sa aming mga buhay. Na Lord, kung titignan namin ang bawat istorya ng Biblia, pinakita mo ang katapatan mo sa iyong salita, Panginoon. Kaya Ama, dalangin ko sa lahat ng nakikinig sa oras na ito, sa lahat ng mga pinagdadaanan, ikaw, Panginoon, at ang katapatan ng iyong salita, ang siyang manguna sa kanilang buhay, Lord God. We pray for Sister Josie, Lord God, sa kanyang manugang, na Lord, kapapanganak lang ang Diyos. Lord, we pray, Lord God, isustain niyo po, Panginoon, ang kalakasan ng kanyang manugang. Even yung baby, Panginoon, na ngayon po ay nakadextrose. Lord, we pray, Lord God, for your divine healing. Ang sabi mo sa iyong salita, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga latay, kami nagsigaling na. Ama, tapat ka sa iyong salita, Panginoon. Kaya sa oras na ito, inaangkin namin, Panginoong magaling na Ama, ang manugang ni Sister Josie at ang kanyang apo. In Jesus' name, Lord God. Ikaw din pong nagsabi, Lord God, na pagpapalain niyo po kami. Sinabi mo, Lord God, that whatever we desire in prayer, believe that we shall receive, then we shall have them, Lord God. Sa oras na ito, hinihiling namin, hindi lang ang kagalingan, maging Panginoon ang pinansyal ay ipagkaloob niyo po kay Sister Josie at sa kanya pong manugang, Panginoon. Lord, walang imposible sa iyo. At nawa, Ama, naniniwala kami, maging ang sitwasyong ito gagamitin mo, Panginoon, para sa buhay ng kanyang anak, sa buhay ng kanyang manugang, at mismong sa buhay ni Sister Josie, Lord God.
Ama, patuloy mong ipaunawa sa amin, patuloy mong ipakilala sa amin, Panginoon, ang katapatan ng iyong pangako, sa katapatan mo sa iyong salita. Ikaw ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Panginoon, gayon din naman amin dinadalangin ang lahat ng may karamdaman na magsigaling, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga latay, Lord God. Even, Lord, ang mga may upo, ang mga tinatarangkaso, ang mga nirarayuma, sumasakit ang paa, sumasakit ang galugod, ang bewang, ang balakang, nananakit ang puso, nagpapalpitate, tumataas ang dugo, tumataas ang blood sugar, sumasakit ang ulo, may migraine, Panginoon. Lord, tumataas ang kolesterol. Lahat ng yan, Ama, sa pangalan ni Jesus, inuutusan namin ang kagalingan sa pangalan ni Jesus, Lord God. At sa oras na ito, naniniwala po kaming lahat, Lord God, inaangkin namin ang iyong salita na kailan may hindi ka nagsisinungaling, kami pong lahat ay iyon ang pinagaling. In Jesus' name, Lord God. At Ama, sa oras din pong ito, Ama, lahat po ng mga may problemang pinansyal, amin pong dinadalangin, Panginoon, ikaw ang dakilang Diyos na nangako, Lord God, na hindi mo kami pababayaan. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, Lord God. Hindi lamang po Jehovah Rapha, ikaw din po ang aming Jehovah Jireh, our God, our provider, Lord God. Kaya lahat ng aming mga pangangailangan ipinagkaloob mo na. Maraming salamat po sa mga wala pong trabaho, Panginoon, at nangangailangan ng trabaho. Salamat sa iyong pagtugon. Salamat po, Ama Diyos, sa trabaho na iyong pinagkaloob. At Ama, sa oras din pong ito, Ama, sa aming pong bansang Pilipinas, patuloy kang malugod, Panginoon. Ama, pakilusin mo nga po, Panginoon, ang aming presidente, Lord God. Kung nakikitaan niyo po siya na nagiging kampante sa nangyayari, Lord God. Ama, dalangin po namin mula sa kanya, sa vice presidente, sa mga gabinete, Panginoon, sa senator, sa mayor, lahat-lahat po, Panginoon. Pakilusin nyo ng may takot at pagrespeto sa inyo, Panginoon. At sa amin pong iglesia, Panginoon, patuloy niyo pong pag-isahin ang aming layunin. Na una sa lahat, ikaw ay napapangiti namin, Panginoon, higit sa aming mga ginagawa, higit sa aming mga sarili, kundi, Lord, ikaw ang patuloy na mataas, Panginoon. Lahat ng aming mga ginagawa, lahat ng aming mga sinasabi, lahat ng aming mga iniisip, patuloy ka namin mapangiti, Lord God. At sa oras na ito, kung nakakitaan niyo po kami ng hindi maganda, Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa iyo, Ama Diyos. At sa oras din pong ito, aming nilalapit sa iyo, ang bansang Israel, Panginoon. Ikaw, Ama Diyos, ang kumakalinga, tumititig, Panginoon, pinakatitigan, sinisinta mo ang bansang ito, Ama. At sa oras na ito, aming dinadalangin ang proteksyon mo sa bansang ito. Laban, Ama, sa mga mandirigba, Panginoon. Laban, Panginoon, sa mga tao na lumalaban sa bansang ito. Lord, kagaya na sinabi mo kay Haring Diyos Sapat, manahimik lang sila, manalangin lang sila, at patuloy na sumamba, sapagkat ang laban na ito ay sa iyo, Panginoon. At sa oras na ito, mula po sa harapan ng bansang Israel, sa likuran, sa kanan at sa kaliwa, nandyan po ang iyong proteksyon, ang iyong paggabay, Panginoon, at hindi mo papabayaan, Lord God, ang bansang Israel, sapagkat sa oras na ito, laksa-laksa mong mga anghel ang lumalaban at nakikipagbaka para sa bansang ito. Lord, maraming salamat po. At Ama, patuloy po, Ama Diyos, na idadalangin po namin ang bansang ito, sapagkat naniniwala po kami kung gaano mong sinisinta ang bansang ito. At Lord, salamat po sa pangako niyo, hindi niyo po iiwan, ipababayaan ang bansang ito, Lord God. Maraming salamat po, Ama. Proteksyonan niyo po ang bawat tao na naroon, maging mga Pilipino, Panginoon, na naroon sa bansang Israel. Proteksyonan niyo po ang mga pastor na naroon, Panginoon, ang mga misyonaryo, Panginoon, na naroon. Proteksyonan niyo po, ingatan at ilayusan ang mga sakuna, Panginoon. Ang bawat mga bata na naroon, Panginoon. Ang bawat mga lingkod po na naroon, Ama. Ang proteksyon mo, Ama, ang sumaa kanila, Panginoon. Lord, kalugdan mo, Panginoon, ang kanilang mga buhay. At bilang ikaw ay tapat sa iyong salita, Panginoon, naniniwala po kaming sa oras na ito, gumaganap ka na. At naroon ang pagkilos mo sa bansang ito. At Lord, sa kumakalaban naman sa bansang Israel, dalangin namin sila'y panahimik. In Jesus' name, Lord God, sila'y manahimik. In Jesus' name, Lord God, lahat ng kanilang mga sandata, Panginoon, lahat ng yan ay pahihinain mo ang puwersa, Panginoon. Hindi mo hahayaang sumabog at makapagpakutok pa, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Inaangkin po namin ang lahat ng ito na aming mga panalangin na may papuri, pagsamba at pagdakila, sapagkat ikaw ay dapat na Diyos na tumugon na po, nagpakita, nagparamdam, at ipinadama sa amin ang pagtugon mo sa panalangin ito. At patuloy po kami magpapasalamat. Salamat po, Ama. In Jesus' name, Lord God. Amen and amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, at nawa ang pagpapala, kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. God bless us all.